Huminga ako ng malalim at kailangan ko na siyang harapin. Humarap ako sa kanya at tinitigan. Bea, ewan ko kung sinasadya mo. Maakit ako sa'yo pero si Ninong, parang tatay ko na yun. Anak ka na niya, so parang magkapatid na rin tayo. Umiiwas ako kasi baka mamaya hindi ko na makontrol ang sarili ko. Mahabang paliwanag ko kay Bea at napangiti siya sa akin. Pero si Daddy, best friend lang naman ng daddy mo. Di naman tayo related, di ba? Oo, alam ko yun. Pero parang respeto na rin kay Ninong. Yung pagtira ko dito, parang sinabi niya na may tiwala siya sa akin. Ayaw ko namang mawala yun kasi malaki talaga ang utang na loob ko sa inyong mag-ama. So, tinitiis mo out of respect, ganun ba? Oo, parang ganun na nga. Kung iba sana ang sitwasyon, ewan ko na lang kung ano na lang ang nagawa ko pa sa'yo kanina pa. At tumawa na lang siya. So, mapagkakatiwalaan pala kita kung ganun. At ngumiti na lang ako kay Bea. Lalo siyang lumapit sa akin. Talagang nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Mga labi namin, halos magdikit na. Bea, masyado ka atang malapit. Bulong ko at ngumiti siya sa akin. Alam ko, di ako worried kasi may tiwala naman ako sa iyo eh. At pinikit niya ang mata niya. Ang hininga niya ay damang-dama ko. Ang bango ng hininga niya at ang lapit ng mukha niya. At talagang napakaganda ni Bea. Ano yun? Nang hindi niya binubuksan ang mata niya. Wala, sabi ko na lang. Wala pero hindi mo ko talaga matiis. Dinikit ko ang labi ko sa labi niya. Naghihintay ako ng reaksyon mula sa kanya pero wala. Nakasara lang ang labi niya. Pero itinuloy ko pa rin ang balak kong paghalik sa malambot niyang labi. Hindi pa rin siya kumikilos. Pero bahagya niyang ibinuka sa kanyang labi. Kaya sinamantala ko naman iyon. At malalim ko na siyang hinalikan. Pero wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Kaya kusa na lang akong tumigil sa aking ginagawang paghalik sa kanyang malambot na labi. Ang bilis na ng tibok ng puso ko dahil sa ginawa ko sa kanya. Hindi siya lumaban pero hindi rin siya nakipagsabayan sa akin. Sorry, hindi na ako nakatiis. Bulong ko sa kanya. Sorry for what? Hinalikan kasi kita eh. Bakit ka nagsusorry? At di pa rin niya binubuksan ang mga mata niya. Kasi obvious na hindi mo naman nagustuhan yung ginawa ko sa'yo eh. Actually, nag-i-enjoy na nga ako eh. Sa sagot niyang yun, ay medyo nakahinga ako ng maluwag. So, pwede ko bang ituloy? Bahala ka. Kaya tumahimik na lang ako at pinagmasdan ang maganda niyang muka. Minulat niya ang kanyang mga mata at nagtitigan kami. O bakit hindi mo na itinuloy? Kasi parang ayaw mo na eh. Wala ka sa mood at hindi ka bumabawi. Kasi alam ko titigil ka eh. Makokonsensya ka. Kung makikipagsabayan ako sa'yo, sayang lang kung bibitin mo din lang din naman ako. Sa sinabi niyang yun, nayanig ang utak ko. Parang basang-basa niya ang ugali ko. Tama siya. Nanggigigil nga ako. Pero nadali niya bago ang isip ko. Lalo na pag ako'y nakonsensya na. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko at dinikit niya ang noo niya sa noo ko. Padampi-dampi ang labi niya sa labi ko. Ano, bibitinin mo ba ako? Sa tanong niyang yun, ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Kamay ko na napahawak sa balakang niya at napadiin ang hawak ko doon. Hindi, sagot ko at nginitian niya ako.
at tuluyan na akong hinalikan. Niyakap niya ang ulo ko at todo bigay siyang nakipaghalikan sa akin. Tinulak ako ni Bea at napahiga naman ako sa kama at nagpunta siya sa harapan ko at itinuloy ang paghahalikan namin. Hindi ko alam bakit ang tindi ng excitement sa buong katawan ko. Siguro dahil siya pa lang ang second na babaeng makakapiling ko sa kama. Si Melissa ang nauna at ilang taong naging loyal ako sa kanya kahit madaming tukso. Naupo siya at hinila ako pabangon para mapaupo din. Inalis niya ang t-shirt ko at gusto ko din sanang alisin ang t-shirt niya. Pero biglang nanginig ang mga kamay ko. Ethan, bakit? Tanong ni Bea at hinalikan niya ako sa labi. Parang nagigilty ako bigla sa ginawa ko. Gusto ko talaga itong nangyayari. Pero bakit parang sa loob-loob ko ay may umaayaw? Parang nagtataksil ako kay Melissa. At ewan ko kung bakit ngayon ko lang nararamdaman ito. Ethan, hiniwalayan ka niya. Sabi pa ni Bea bigla at napatitig ako sa mga mata niya. Bakit niya alam ang iniisip ko? Paano mo nalamang siya ang iniisip ko? Tanong ko kay Bea. Nung nagkwento ka, kitang-kita ko sa mga mata mo na sobra kang nasaktan. At usually, pag ganitong sitwasyon, nanggigigil ang lalaki. Pero ikaw hindi. It's either tama ako or bakla ka. Ethan, iniwan ka na niya. Tandaan mo yan. Sabi pa niya at napangiti tuloy ako. Isang kamay ko humawak sa likod niya. Habang isa naman ay dahan-dahang itinataas ang sagabal na yun sa kanya. Oo nga, iniwan niya ako. Pinalayas pala niya ako. Pulong ko at dahan-dahan kong inaalis ang sagabal na yon. At agad ko na siyang hinalikan sa bagay na kanyang iniingatan. Hindi pa tuluyang lumalabas sa mga bagay na yun sa kanya. Pero pinaghahalikan ko na iyon at pinanggigilan ko na talaga. Kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Nasanay na ako kay Melissa. Pero ngayon, si Bea ang kasama ko. Napatingin lang ako sa katawan niya at hindi kumikilos. Niyakap ako ng matindi ni Bea. Huwag ka na magpigil, Ethan. Bulong sa akin ni Bea. Dahil sa narinig ko sa kanya iyon, ay tuluyan ko nang ginawa ang dapat gawin ko kanina pa. Ilang sandali ko palang ginagawa iyon, ay itinulak na niya ako pahiga. Humawak siya sa short ko at tinitigan niya ako. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nagsisilbing sagabal na iyon sa akin. Matagal niya itong tinitigan. Tumingin din siya sa mga mata ko at napangiti sa akin. Wala nang ni isang sagabal sa aking katawan ngayon. Tumayo siya sa ibabaw ng kama at dahan-dahan naman niyang inaalis ang natitira pang mga sagabal na nasa kanya pang katawan. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa akin. Nahiga siya sa tabi ko at humarap sa kisame. Nagulat ako sapagkat nag-umpisa na siyang pasayahin ang kanyang sarili. Nakapikit ang kanyang mga mata at may ingay na namumutawi sa kanyang lalamunan. Nilingon niya ako at tinitigan. Slow ka talaga, no? Sabi pa niya, sabay hawak sa akin na lalo namang nagpatindi ng pag-iinit ko. Don't tell me, panonoorin mo na lang ako, sabi niya at natawa tuloy ako. Sorry, medyo naninibago pa rin talaga ako.
Akala ko kasi si Melissa na makakatuluyan ko habang buhay. Paliwanag ko kay Bea. Ethan, ang kulit mo at ang tigas din pala talaga ng ulo mo, no? Iniwan ka niya. Ay, hindi pala. Pinalayas ka niya. Sayang naman yan kung hindi mo gagamitin sa iba. Sabi pa niya at muli siyang natawa dahil sa mga sinabi niya. Tama naman lahat ng mga binanggit sa akin ni Bea. Habang ginagawa ni Bea sa akin yon, ay kakaibang kiliti naman ang naramdaman ko pagkat pangalawang babae pa lang siyang nakahawak sa bagay na yun sa akin. Di na ako nakapagpigil pa. Tama siya. Pinalayas at iniwan ako ni Melissa. Kaya wala ako dapat ikatakot. Mula nang pinalayas niya ako, malaya na ako. Pinatigil ko na muna siya sa ginagawa niya at umayos ako dahil may gusto akong gawin sa kanya. Kakaibang init ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon, kaya hindi ko na pinatagal pa at sinimulan ko ng pasayain si Bea. Panay na ang hiyaw ni Bea habang ginagawa ko iyon sa kanya. Ang mga kamay niya ay matindi ang pagkakakapit sa unan na nasa kanyang ulunan. Maya-maya pa ay nanginig na ang buong katawan ni Bea dahil sa naabutan niya ang dulo na gusto niyang marating kanina pa. Ako naman ay humiga ng muli sa kanyang tabi at siya naman ang bumangon sa kanyang pagkakahiga dahil gagawin din niya sa akin ang ginawa ko sa kanya kani-kanina lang. Ang ihatid din ako sa dulo. Nang magsimula na siya, ay nagulat ako sa galing ni Bea sa bagay na yun. Talagang napapasunod niya ako sa mga ginagawa niya sa akin. Ang ingay ko ay hindi ko na din mapigilan pa na hindi maibulalas dahil sa saya na tinatamasa ako ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pang ginagawa niya sa akin yun, ay parang nararamdaman ko na ang nalalapit kong pag-abot sa dulo. Kaya bago ko pa yun marating, ay agad ko na siyang pinatigil sa ginagawa niya. Pero ang pasaway na Bea ay hindi tumigil. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan pa. At naabot ko na nga ng tuluyan ang dulo ng tagumpay. Nang matapos yun, ay muli siyang nahiga sa tabi ko. Loko ka. Pinatitigil na kita kanina ah. Bakit hindi ka tumigil? Ayoko nga eh. Gusto ko kasi malasahan ang bagay na yun sa'yo. Kaya hindi kita pinakinggan. Niyakap ko siya. At muli kami naghahalikan ng matagal. Hanggang sa unti-unti na naman naming naramdaman ang matinding init. Nakabababa lang kanina. Ngayon ay eto na naman. Nagsisimula na namang magbaga dahil sa init na aming nararamdaman ng mga sandaling iyon. Umayos na ako ng pwesto pero hindi muna ako gumalaw. Ano pa inintay mo? Bulong sa akin ni Bea. Bea, one time lang ba to? Tanong ko sa kanya at bigla siyang ngumiti. It depends. Kung mapasaya mo ko, na parang hinahamon niya ako. Hindi ko alam kung magaling ako sa ganito. Wala namang reklamo si Melissa sa akin dati. Siya lang naging partner ko pagdating sa mga ganito. At satisfied naman ata siya lagi. Pero hindi lahat ng babae pare-pareho ng taste. Kaya para akong nagsisimula ulit kay Bea. Tinungkod ko ang kamay ko sa pagitan niya para pumwesto at pinagmasdan ko ang mukha niya. Dahan-dahan ko nang ginawa na maging isa kami. At ang mga mata namin ay nakatitig sa isa't isa. Napanganga siya at napapikit
nang tuluyan ko nang nagawa ang nais naming gawing dalawa. Napahiyaw at napakapit siya sa akin. Buti na lang talaga at dalawa lang kami dito sa bahay. Walang ibang makakadinig na mga ingay naming dalawa. Habang nagaganap sa amin yon, ay napapaisip ako dahil hindi ko mapigil na pagkumparahin si Melissa at Bea. Parang pareho lang naman ang pakiramdam. Pero bakit parang may panggigigil ako kay Bea? Wow, ang saya. Bulong ko kay Bea at nginitian niya ako. Dahil sa saya na aking nararamdaman, ay parang bumalik ako sa alaala nung una kong naranasan ang saya na ito. Ang buong katawan ko ay may kakaibang kiliti na nararamdaman. Oo, ilang beses na naming ginawa ni Melissa ang bagay na ito. Pero bakit parang ngayon kasama ko si Bea? Parang nag-iba ang lahat. Parang mas ganado ako. Mas masaya ang pakiramdam ko. Pareho lang naman silang babae. Pero parang mas masaya sa piling ni Bea. Bea, sorry ha. Kung babagalan ko, mas masaya kasi. Bulong ko pa kay Bea. At ang ingay lang niya, ang tangi niyang naisagot sa akin. Pareho kaming pinagpapawisan dahil sa init ng kwarto. Ang mga hiyaw namin ni Bea ay siyang nag-e-echo sa loob ng kwarto ko. At bumabaon ang mga daliri niya sa likod ko. Nakakagat-labi siya at nakatitig siya sa akin. Tumutulo ang pawis ko. Masayang masaya talaga ako sa kanya. Ilang sandali pa na ginagawa namin yon, ay naramdaman kong naabot ng muli ni Bea ang dulo. At ako din naman ay nararamdaman ko na din ang nalalapit kong pag-abot sa dulo ng tagumpay. Nakita kong tumulo ang pawis ko sa katawan niya. Ang init-init talaga sa kwarto ko. Pero baliwala ito sa saya na aming nararamdaman ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay dumating na ang pag-abot namin ng sabay sa dulo ni Bea. Maya-maya pa nga ay dumating na ang pag-abot ko sa dulo at sumabay pa sa akin si Bea na muling narating ang dulo ng walang hanggan. Hingal na hingal kaming dalawa. Kinuha ko ang t-shirt ko para punasan ang kalat ko sa katawan niya. Nahiga ako sa tabi niya at siya ay niyakap ako. Ang saya, Bea. Bulong ko sa kanya at tumawa siya at hinalikan ako sa labi. Hihirit pa sana ako pero narinig namin ang kotse ni Ninong. Nagkatinginan kaming dalawa at nagtaka. Bakit ang aga niya? Tanong niya sa akin. Ewan ko. Naku dali, mahuhuli tayo. Sabi ko pa at nagmamadali kami nagbihis. At nauna ako sa baba para buksan ang pinto. Pagpasok ni Ninong sa bahay, ay agad siyang naupo sa sopa. Masama ang pakiramdam ko. Naglib muna ako, sabi niya. At buwisit na buwisit talaga ako. Narinig ko na bumaba na ng hagdan si Bea. Humalik siya sa kanyang tatay at bigla akong tinignan. Hoy ikaw lalaki, nakikitira ka na nga dito. Tumulong ka naman doon. Don't tell me, ako pa maglalaban ng mga damit mo. Ano ako, maid mo? Sigaw ni Bea at gulat na gulat ako. Ako na maglalaban ng damit ko. Buti naman no, at tumulong ka din sa paglilinis ng bahay ha. Ang kalat-kalat mo. Bumalik ka na lang kaya dun sa old house. Banat pa niya at nagkatinginan kami ni Ninong. Pumunta na sa kusina si Bea at napaupo na lang ako sa tabi ni Ninong. Ano ba nagawa mo sa kanya? Tanong sa akin. Wala po, sabi ko at medyo kinakabahan ako. Tumawa si Ninong at tinapik ako sa balikat. Pasensya ka na iho,
Nagmana talaga sa nanay niya yan eh. Yang si Bea, hayaan mo lang yan. Pag ganyan, huhupa din ang galit niya. Sabi pa sa akin ni Ninong. Pananghalian na. Pero hindi ako tinitingnan ni Bea at patuloy ang patutsada niya sa akin. Parang kanina lang, nagpapasaya kami sa kwarto ko. Pero ngayon, naglilitaan niya siya sa akin na parang walang nangyari sa amin kanina. Hanggang dinner ganun siya sa akin. Nag-alok ako na maghugas ng pinggan, pero galit na galit talaga siya. Nagpunta na lang ako sa kwarto ko para magpahinga, pagkat bukas may pasok na naman ako. Nakukuha ko na ang tulog ko nang magbukas ang pinto ko ng aking kwarto. Hoy, gising ka pa? Narinig ko ang boses ni Bea. Oo, sagot ko at narinig ko nagsara ang pinto. Madilim kasi sa kwarto, kaya wala akong makikita. Walang buwan sa labas, kaya nagsara ako ng pinto. Madilim talaga dito. Naramdaman ko siyang nakitabi sa akin at bigla niya akong pinaghahalikan. Teka, bakit ba ang init-init ng ulo mo kanina? Tapos ngayon ganyan ka? Tanong ko at tumawa siya. Tanga ka, acting lang yun no, para hindi tayo mabuking. Ikaw talagang slow mo, sabi niya at nagtawanan kaming dalawa. Nung gabi na yun, ay muli ngang may naganap sa pagitan naming dalawa. Pero ang mga ingay namin ay pigil na dahil si Ninong ay nasa kabilang kwarto lang. Biyernes ng umaga, pagdating ko sa bahay ni Madam Becky, nandun na kaagad si Madam Victoria at nakikipagsugal. Naupo lang ako sa pwesto ko at todo acting na steady lang ang tingin ko. Ilang beses kong nahuli si Madam Victoria na tinititigan ako. Nai-imagine ko na naman ang kanyang napakagandang katawan. Kaya hindi na ako nakaupo ng maayos pagkat nag-iinit na naman ako. Dumami ang tao sa sugalan at umingay at umusok ang paligid. Ethan, iho, halika nga saglit. Narinig kong sinigaw ni Madam Becky. Inalalayan ako ng isang kasambahay papunta kay Madam. Ethan, masahihin mo nga likod ko, sabi ni Madam Victoria. Pupuntahan ko na sana. Buti, agad ako natauhan. Nasaan po siya? Tanong ko at nagtawanan sila. Inalalayan ako ni Madam Becky kahit na alam kong katabi niya lang si Madam Victoria. Becky, baka gusto mo munang magpahinga. Magpamasahe ka sa kwarto. Tapos, pwede ka na rin matulog muna. First time mong makisugal sa amin ng ganito katagal, sabi ni Madam Becky. Nakakahiya naman kung umayaw ako. Sinimulan ko ng masahihin ang balikat niya. Ay sus, sige na. Dalhin mo na si Ethan sa kwarto at magpamasahe ka doon. Tapos matulog ka na muna. Huwag mo kami intindihin at sanay na kami, sabi ni Madam Becky kay Madam Victoria. Sigurado ba kayo? Tanong niya at nag-oo naman silang lahat. Nagpunta kami ni Madam Victoria sa kwarto. Pagsara ng pinto, nakita ko siya na napahiga agad sa kama. Kunwari naman ako, nasa massage table ako dumiretso. Ethan, nandito ako sa kama, sabi niya. Kitang-kita ko siyang nakadapa sa kama, halatang pagod at inaantok. Tinabi ko ang walking stick ko, sabay na upo ako sa tabi ng kama. Kunwari ay kinakapa ko pa ang daan papunta sa gilid niya, pero sadya kong dinama ang bagay na yon sa kanya. Sorry po ma'am, okay lang, ikaw naman eh. Pagod na pagod talaga ako, Ethan. Minasahe ko ang balikat niya at napapangungol siya sa sarap. Sana stay in ka, para kagabi mo pa ako minasahe. Madam, matanong ko lang po, pagod na po kayo. Bakit ayaw niyo pa pong magpahinga? Usisa ako kay Madam. Ayun ba?
kasi nananalo ako. First time kong manalo sa kanila. Sinuwerte ako simula nung umupo ako. Kaya nakakahiya naman kung ayaw ako ng ganun. Baka sabihin nila nanalo lang ako eh. Aalis na ako. Ganun po pala yun. Sige po, Madam Victoria. Magpahinga na lang po kayo. Ako na pong bahala sa inyo. Bigla siyang nahiga, paharap sa akin, at hinawakan ng kamay ko. Pero Ethan, naaalala mo ba yung sinabi mo nung huli ako nagpamasahe sa'yo? Tanong niya sa akin, sabay hinila ang kamay ko. Opo, madam. Sige po, higa lang kayo at ako nang bahala sa inyo. Baka hindi mo naiintindihan ang ibig ko sabihin. Pero agad ko siyang sinagot. Opo, Madam Victoria, alam ko po yun. Relax lang po muna kayo. Tumayo ako at tumalikod. Inalis ko na ang shades ko para matanggal ko na ang pangitaas ko. Excited na ako, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Inalis ko na ang sapatos ko at medyas. Inalis ko na din ang pang-ibaba ko. Naka-boxer na lang ako ngayon. At sabay isinuot ko na rin ang shades ko. Para natuloy akong isa sa mga pornstar na Koreanong lalaki. Gusto ko tumawa pero hindi ko pa rin alam kung ano ang ginagawa ko talaga. Humarap ako sa kanya at agad niyang inabot at dinama ang bagay na yun sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya para ipahiga sa kama. Madam, huwag kayong atat. Higa lang kayo at sumabay na lang kayo sa agos ko. Napangiti siya at nahiga ng maayos. Teka, magtatanggal na din ba ako ng mga sagabal na ito? Ako na po ang mag-aalis ng mga yan, ma'am. At kunwari, kinakapa ko pa ang kama. Madam, bangon po kayo saglit. At uupo ako. At bumangon siya. At naupo naman sa kama. Sumandal sa dingding. Madam, maupo po kayo. Dito sa harapan ko. Sabi ko sa kanya. At di ko na talaga alam kung anong ginagawa ko. May binabalak akong pantasya pero bahala na nga. Naupo siya sa harapan ko. At humarap ako. Kinapa ko ang balikat niya at sinimulan na masahihin. Ethan, hindi ganito. Opo, madam. Alam ko. Pero sumabay lang po kayo sa agos ko. Relax lang po kayo kung pwede. Yan ang sabi ko kay Madam Victoria. Hinila ko pa siya palapit sa akin at minasahe ko ang likod niya. Napayo ko ang ulo niya. At naririnig kong nasasarapan siya sa ginagawa kong pagmasahe sa likod niya. Ilang minuto ang lumipas at dahan-dahan na itinaas ang sagabal na iyon sa kanya. Natanggal ko na ito at inilapit ko ang mga labi ko sa likod niya. Pagdampi ng labi ko ay parang nagulat siya habang minamasahe ko ang balikat niya. Pinaghahalikan ko siya sa likod at kiliting-kiliti siya. Tinanggal ko ng lahat ang mga sagabal na nasa kanya pa ring katawan. Pinasandal ko siya sa katawan ko at inilihis ko ang kanyang buhok para malaya akong mahalikan ang kanyang leeg. Napasandal siya, napaatras ang ulo niya habang hinahalikan ko ang kanyang leeg. Ang kamay ko ngayon ay minamasahe ang kanyang katawan. Napapaungol siya ng malakas nang damihin ko ang mga ito. Hindi madiin ang paghawak ko. Tamang-tama lang na dumadampi ang balat ko sa balat niya. Kiliting-kiliti siya at nararamdaman kong may pagbabago sa bagay na yun sa kanya. Ethan, ano bang ginagawa mo sa akin? Bulong niya at dinama ko na ng tuluyan ang bagay na yun sa kanya.
at may munting ingay na akong nadidinig na nagmumula sa kanyang lalamunan. Habang todo halik ako sa liig niya at batok, sabay ang kamay ko na minamasay ang kanyang katawan. Todo sandal siya sa akin. Sinimulan ko ng buksan ang bagay na yon at tinulungan niya akong gawin. At siya na ang naglagay ng aking kamay sa bagay na yon sa kanya. Dinama ko ang kanyang hita at yun naman ang minasahe ko. At sadyang hindi ko pinapansin ang bagay na yun sa kanya. Ethan, pinasasabik mo naman ako masyado eh. Bulong niya. Pero tinuloy ko lang ang aking ginagawa. Ethan, wag ganyan. Alam mo naman kung anong gusto ko. Opo, madam. Alam ko po. Pero relax lang po kayo at sumabay lang sa akin. Pikit niyo po ang inyong mata. Relax po. Magtiwala po kayo sa akin. Bulong ko sa tenga ni Madam Victoria. At sinimulan ko na siyang pasayahin. Habang ginagawa ko iyon, ay ang hiyaw niya ay hindi na magkamayaw. At ang mga kamay niya ay matindi. Ang pagkapit sa bedsheet na hinihigaan niya. Oh my God, Ethan! At nanginig ang buo niyang katawan dahil narating na niya agad ang dulo ng tagumpay. Ang saya-saya ko, saad niya sa akin. At napapabangon siya sa pagkakahiga niya. Madam Victoria, higa lang po kayo. Bulong ko at muli siyang nahiga habang kinakapa ko ulit kunwari ang daanan ko para makapwesto na ako sa gagawin pa naming pag-iisa. Dinama ko ang mga hita niya at kitang-kita ko siyang napatingin sa akin. Bumangon siya sa pagkakahiga at ako naman ang pinahiga niya. At sa pagkakataon na yon, ay siya naman ang nagpasaya sa akin. Ilang sandali pa lang ang lumipas, ay agad ko nang pinatigil si Madam Victoria dahil nararamdaman ko na ang nalalapit kong pag-abot sa dulo. Agad naman siyang tumigil. Ethan, gusto ko na ito. Opo, madam. Sandali lang po. Nahiga siya at pinagmasdan ako. Dahan-dahan ang ginagawa kong pagpwesto dahil kinakapa ko pa kunwari. Ethan, wag mo nang patagalin, please. Ngayon lang ako magtataksil sa asawa ko. Dahil sa sinabi niyang yun, ay agad na ako nagsimula. At habang ginagawa namin yun, ang mga ingay ni Madam Victoria ay lalong lumalakas. Panay ang hiyaw niya dahil sa saya na kanyang tinatamasa sa pamamagitan ko. Gusto ko mang mag-ingay pero todo pigil talaga ako sa ingay na gusto kong maibulala sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay naramdaman kong muling naabot ni Madam Victoria ang dulo. Pero ako ay hindi pa rin tumitigil. Kaya iniba ko ang pwesto. Pagod na ako, Ethan. Pero hindi ko siya pinakinggan dahil hindi ko pa nga naaabot ang dulo. At talagang gigil na gigil ako sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas at naramdaman ko na ang nalalapit na pag-abot ko sa dulo. Kaya naman, mas pinag-igihan ko ang ginagawa ko sa kanya. At hindi na nga nagtagal, ay sabay pa kaming nakaabot sa dulo ng walang hanggan. Bagsak ako sa likod niya at dinig na dinig ko ang malalakas na paghinga niya. Madam, sorry po. Hindi ako nakapagpigil. Bulong ko sa kanya. Ethan, okay lang. Pinasaya mo naman ako ng todo. Pwede iwan mo muna ako at gusto ko nang matulog. Saad niya sa akin at siya ko namang ginawa. Nagpahinga ako ng ilang saglit.
Saka ako nag-ayos ng aking sarili. Kinumutan ko siya at napakahimbing na ng kanyang tulog. Super sarap ng pakiramdam ko. Sinigurado ko na maayos ang lahat sa kwarto bago ako bumalik sa sala. Naupo ako sa favorite spot ko at may anghel ako nakita. Humalik siya kay Madam Becky. Ang haba ng buhok niya, mestiza. Ngiti niya ay napakaganda. Para siyang manika at bigla siyang napatingin sa akin. Diretso ang tingin ko at nakita kong itinuro niya ako at pati si Madam napatingin sa akin. Naglakad siya, papalapit sa akin. Grabe ang ganda niya talaga. Sexy siya at long leg pa. Pagdating niya sa tapat ko, tahimik lang siya at kinakawayan niya ang mukha ko. Steady lang ako kasi bulag nga ako eh. Kunwari, umaamoy-amoy ako. Hello, sino po sila? Sabi ko na lang at narinig ko ang cute na tawa niya. Hi, alam mo na may tao sa tapat mo? Tanong niya. Opo, kasi ang bango-bango nyo. Palusot ko at tumawa ulit siya. Kinaway na naman niya ang kamay niya sa tapat ng mukha ko. Ma'am, siguro tinitesting niyo ako kung bulag talaga ako, no? Sabi ko sa kanya. Uy, hindi ah. Sabi niya at nakita ko siyang ngumiti. Kasi ganun po lagi ang ginagawa sa akin ng ibang tao. So, ikaw pala si Ethan, yung masahista ni Mama. Sino po mama nyo? Muli kong tanong, kunwari, sa babaeng maganda na nasa harapan ko ngayon. Yung may-ari ng bahay na ito. Siya ang mami ko. Sagot niya sa akin. Nilabas ko ang kamay ko at nakipagkamay ako. Nice to meet you po. Tumawa siya ng bahagya. Opo, kinamayan naman niya ako. Ang lambot-lambot ng kamay niya. Kaya napapangiti ako. Huwag mo nalang lagyan ng po. Mas matanda ka sa akin eh. Sige po, pero may pangalan po ba kayo? Baka pwede pong malaman. Para alam ko po kung anong itatawag sa inyo. Ako si Beatrice. Bea na lang for short. Bea, nice to meet you Bea. Baka pwede ko makuha number mo para textmate tayo. Pagbibiro ko at tumawa siya ng malakas. Ikaw talaga binibiro mo naman ako eh. Anyway, hindi ba bulag ka? Hindi ba ang bulag kailangan mahawakan ng muka ng kausap nila para malaman nila ang itsura? Hindi na po kailangan yun ma'am. Nahawakan ko na ang mukha ni Madam Becky. Siguro naman po ay pareho lang kayo ng itsura at pangangatawan. Biro ko at nagulat siya. Hoy hindi mataba si mama. Sexy kaya ako. Ay sorry po, sabi ko at tumawa siya. Akin na ang hands mo. Sige, ipil mo ang body ko at face. Sabi niya pero umayaw ako. Wag na po. Naniniwala naman po ako sa inyo eh. Ay hindi, kailangan mo mahawakan pagpupilit niya sa akin. Nilagay niya ang kamay ko sa hips niya at pumisil naman ako. Ayaw nga, walang ganito si Madam. Mabilog siya eh. Sabi ko at natawa siya. Nilipat niya ang kamay niya sa mukha niya. Pakunwari naman akong kinapaka ko ang mukha niya. Ang kinis ng kutis niya. At nilapit ko ang mukha ko sa kanya. At inamoy ko siya. Maganda ka pala. Mabango ka pa. At lalo siyang natawa. Bakit po ngayon ko lang kayo nakilala? Tanong ko sa kanya. Naka-vacation lang ako. Hindi ako dito nakatira. May apartment ako. Malapit sa school. Nandito ako kasi dibo ko sa Sunday. Happy birthday po in advance. Bakit wala ka ba dito sa Sunday? Tanong niya sa akin. Wala po madam. Day off ko po yun. Pumunta ka pa rin. Invited kita eh.
O dapat pumunta ka ha, sabi niya sa akin. Wag na po, baka maging abala lang ako. Hindi, akong bahala sa'yo. Basta pumunta ka, sasabihin ko kay mama. Ang bait niyo naman po, tulad ni Madam Becky. Buti po hindi kayo nagmana sa kanya. Buti hindi po kayo nagmana sa katawan niya. Swerte po ang mapapangasawa niyo balang araw. Kulit ko sa kanya at nakita ko napapangiti siya. Basta ha, pumunta ka. Ulit pa niya at nag-oo na lang ako. May anak palang maganda si Madam. Sayang, hindi siya nakatira dito. Imbitado naman ako sa Sunday. Tiyak na makikita ko ulit siya. Natatawa lang ako. Pagkat Bea din ang pangalan niya. 2 Bea sa buhay ko. Parehong maganda. Ngayon lang ako nanghihinayang sa pagbubulag-bulagan ko. Pero kung hindi ko naman ginawa ito, di ko rin naman siya makikilala. Type ko si Beatrice. Hindi ko alam kung paano ko ipapadama sa kanya iyon. Malaking challenge ito para sa akin. Isang pagsubok na di ko aatrasan. Mapasa akin lang siya. Balang araw. Linggo ng hapon. Sinundo ako ni Greg. Sa kotse pa lang, inaasar niya na ako. Brad, alam mo ba ang kulit ng anak ni Madam? Dapat daw nandun ka sa birthday niya. Baka magpapamasahe lang yun mamaya. Sagot ko at tumawa siya. Brad, baka ibang masahe naman. Biro niya sa akin. At nagtawanan kaming dalawa. Hindi naman siguro. Mabait lang siya tulad ng nanay niya. Sagot ko muli kay Gory. Ewan ko lang Brad ha. Pero alam mo, hindi ko type yung boyfriend ni Bea. Gusto ko nga gulpihin yun minsan. Sabi pa niya sa akin. May boyfriend pala siya. Tanong ko. Oo Brad. Mayaman din. Pero sobrang yabang. Pero bakit panay ang kulit niya na pumunta ako? Uy Brad ha. Kung nakakakita ka lang Brad, alam mo, napakaganda ni Bea. Talo pa niya ang ganda ng manager mo. Maniwala ka. Saad pa ni Gory. At napapangiti na lang ako. Pagdating ko sa bahay nila, out of place ako agad. Puno ang bahay nila ng magagandang dilag. At may mga partner sila. Mukhang mayaman lahat. Sa isang sulok, nandun si Madam Becky. At ang mga kumari niya. Halatang nangangati na sila na magsugal. Hindi ko makita si Bea kaya naupo na lang ako sa isang sulok at pinagmasdan ko ang mga naggagandahang dilag kahit na may kaakbay silang mga asungot. Ethan! Narinig ko sigaw ni Bea. Nakita ko siya at grabe, ang ganda-ganda niya. Suot niya ay pure white na dress, maiksi na skirt, kaya litaw na litaw ang legs niya. Hapit na hapit ang dress sa kanyang katawan, kaya kitang-kita ang hubog ng kaseksihan niya. Kunwari, sa malayo ako tumingin habang papalapit siya. Uy, dumating ka, sabi pa niya sa akin. At kahit katabi ko na siya, kunwari ay malayo pa rin ang tingin ko. Uy, nandito ako. At pinaharap niya ako sa kanya. Happy birthday, bati ko. At kunwaring humalik ako sa hangin. Tumawa siya at kinurot ako. Hindi naman tumama ang kiss mo, sabi pa niya sa akin. Siyempre bulag ako eh, sagot ko naman. At mas matindi ang tawa niya. Uy tara, kain ka na, samahan kita. At inalalayan niya ako papunta sa dining area. May humarang sa amin na lalaki at napabitaw bigla si Bea sa akin. Kanina pa kita hinahanap. Dumating na si Henry. Halika na, sabi ng lalaki. Teka muna, sasamahan ko muna si Ethan kumain, sagot ni Bea sa kausap niya. Pero humawak yung lalaki sa braso niya at hinila siya. Hayaan mo na yan, hindi yan importanteng tao. Tara na, sabi pa ng lalaki. At sa oras na yun, gusto ko siyang hampasin ng stick ko. Buti na lang nandun si Greg
at sinamahan niya ako kumuha ng pagkain. Halos 1 oras na hindi ko nakita si Bea. Nagbalik na ako sa sulok at naupo na lang. Nakita ko na papalapit si Bea sa akin at parang malungkot ang itsura niya. Isang hakbang na lang katabi ko na siya. Pero biglang sumulpot yung lalaking humila sa kanya. Kani-kanina lang. Hinawakan siya ulit sa braso. Nakita kong nasasaktan si Bea at tinititigan niya ako. Pag-ientrada ako, agad booking ang cover ko. Kaya nagantay ako ng tamang tsansa. Sinisigawan ng lalaki si Bea. Hindi ko na kaya pagkat umaaray na si Bea. Tumayo na ako at lumapit. Hinawakan ko ang kamay ng lalaki. Pare, wag mo na masaktan si Bea. Teka nga, pakialamero kang bulag ka. Sigaw niya at nakita ko na pumorma ng suntok. Alam kong paparating na at sigurado ako, solid ako sa mukhang tatamaan. Ayaw ko mabuking, kaya inantay ko na lang at tinanggap ang suntok niya. Sa mukha, solid nga at napahiga ako sa sahig. Agad akong inakbayan ni Bea. Nakita ko si Greg na kinwelyuhan yung lalaking sumuntok sa akin. Gago ka talaga, Joey. Bulag to, papatulan mo pa. Lumayas ka na nga, sigaw ni Bea. At lahat ng tao napatingin sa amin. Pakailamero yan eh. Mas bibigyan mo pa ba yan ng importansya, yung bulag na yan, kaysa sa akin na boyfriend mo? Bitawan mo nga ako. Isa ka pa eh. Sigaw nung lalaki. At binitawan naman ni Greg. Nakita ko, lumayo si Joey. At inalalayan naman ako ni Greg na bumangon. Ethan, okay ka lang? Tanong sa akin ni Bea. Oo, okay lang ako. Sige na, puntahan mo na mga guest mo. Magpapasama na lang ako kay Greg. Magpahangin sa labas. Sagot ko na lang kay Bea. Okay ka lang talaga ha? Sorry ha? Okay lang ako. Sige na, puntahan mo na sila. Muli kong sagot. At lumabas na kami ni Greg. At mainit ang ulo ko. Iniwan ako ni Greg na nakasandal sa isang poste. Pagkat nagyoyosi lang daw siya saglit. Sa malayo. Pinapakalma ko na nga ang sarili ko nang biglang sumulpot na naman si Joey. Sa pagkakataon na ito, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. At minura ko siya. Anong sabi mo? Tanga kang bulag ka. Sabi niya. Pag sumuntok ka, para kang bakla. Hamon ko pa at pumorma ulit siya. At pagsuntok niya, ay agad akong umiwas. Sapul na sapul ang kamao niya sa poste. Napasigaw siya ng malakas at habang walang tao, binanatan ko siya ng isa sa sikmura. Nalaglag siya sa sahig at namilipit. Dumating si Greg para tingnan kung ano ang nangyari. Nakita niya si Joey na nakahiga. Pero akong nilapitan niya. Okay ka lang, Brad? Tanong sa akin ni Greg. Dalhin mo na ako sa loob. Utos ko. At inilayo niya na ako sa katawan ni Joey. Pero sadya akong tinapakan ang katawan ng lalaking yun. Ginaya din naman ako ni Greg at napasigaw na naman siya ng napakalakas. Brad, may natapakan ba tayo? Biro ni Greg. Malay ko, bakit akong tinatanong mo ay bulag ako? Biro ko at pareho kaming tumawa. Oo nga, tara na, sabi ni Greg. Mga tanga kayo, may araw din kayong dalawa sa akin. Narinig namin na sinabi ni Joey. Pare, may narinig ka ba? Tanong ni Greg. Wala, kasi bingi na rin ako eh. Biro ko at lalo baka pinagtawanan. Nag-food trip na lang kami ni Greg sa kusina. Sosyal ang mga bisita. Kumakain at concentrate sila sa figure nila. Kaya ang daming fried chicken na natira. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Narinig ko ang boses ni Bea. Ako nga din eh. Kanina pa kita hinahanap. Pero hindi kita makita. Biro ko. At muntik nang mabulunan si Greg sa pagtawa. Tara Ethan, samahan mo ako sa garden, sabi ni Bea. At tumayo naman ako agad. E paano mga bisita mo?
Hayaan mo sila. Gusto ko din magpahangin, sabi ni Bea. Kaya inakbayan niya na ako at naglakad kami palabas ng garden. Akin na yung stick mo, sabi niya pagdating namin sa labas. Ma'am, wag po. Kailangan ko po ito para makapaglakad ako. Sige na, nandito naman ako eh. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong niya, kaya inabot ko agad ang stick ko sa kanya at nakita kong ipinatong niya sa gilid. Hinawakan niya ang kamay ko na mahigpit. Naramdaman ko ang bagay na yun sa braso ko. Tara, let's have a walk. Kunwari naman ay nanginginig pa ang paa ko sa bawat hakbang. Uy Ethan, sorry talaga kanina ha. Gago talaga yun eh. Wala yun. Pasalamat siya. Hindi ko naiwasan ang suntok niya. Sabi ko at tumawa siya. As if naman nakakita ka no? Oo kaya. Matalas ang pandinig ko at pang-amoy. Parang daredevil ang bulag na hero. Pagyayabang ko. Bakit hindi mo nga naiwasan ang suntok niya? Tanong naman niya sa akin. Hindi ako naka-costume eh. At ayaw ko namang mabuking ako. Siyempre, secret identity ko yun. Pag ginawa ko yun, di magdududa na ang lahat. Sagot ko at tawa naman siya ng tawa. Ethan, paano ba ang buhay ng bulag? Paggising mo ng umaga, ano una mong ginagawa? Tanong niya sa akin. Well, syempre, walang sense na buksan ang mga mata. Kasi madilim lang din naman. Pero, bubuksan pa rin with the hope na baka may miracle na mangyari at makakita na ako. Pero so far, walang miracle, sabi ko at natahimik na lang siya. Tapos, babangon ako, walang stick kasi memorize ko na ang kwarto ko. Harap ako agad sa salamin para tignan sarili ko. At humalakhak siya at kinurot niya ako. Sira ka talaga. Anong makikita mo sa mirror? Tanong niya sa akin. Nakakasawa nga eh. Negro pa rin ako. Biro ko. At lalo siyang humalakhak sa tawa at sumasakit na ang kurot niya. How about daily life? Mga pagkain mo ganun? O kaya, hindi ka ba natatakot na baka may masamang tao na dukutan ka? Sa pagkain, may tiwala naman ako sa pinagtitirahan ko. Kaming mga bulag, malaking bagay ang pagtitiwala sa kapwa. Alam namin madaming manloloko sa mundo. Pero ano nga ba magagawa namin pag naloko kami? Ni hindi ko nga nakikita ang itsura niya. Gusto ko man habulin. Saan ako pupunta? Saan ako tatakbo? So parang bahala na ang ugali namin. Pero so far, wala pa naman nanloloko sa akin. Ikaw, may tiwala ka ba sa akin? Oo, mabait ka naman eh. Napipili ko yon. At medyo nag-i-enjoy ang braso ko. Biro ko. At bigla siyang tumawa. At binitiwan niya na ako. Kanina ka pa pala nag-i-enjoy ha? Sabay tawa ulit. Uy sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Sagot ko pa sa kanya. At sabay acting na kinakapa ko ang daanan ko. Hinawakan niya ang kamay ko at nagpunta kami sa isang puno. Sumandal ako sa puno. Sabay nagpunta siya sa harapan ko. Hinawakan niya ang salamin ko. Pero mabilis kong pinigilan ang kamay niya. Huwag mong alisin. Pagtutol ko sa kagustuhan niyang gawin. Bakit? Gusto ko lang makita ang mga mata mo. Kaya hinayaan ko na lang siya. Naalisin niya ang shades ko. At nagulat siya. Ay bakit ganyan? Normal naman pala ang mata mo. Siyempre, bulag lang naman ako. At hindi ako mutain no. Biro ko. At tumawa siya. I mean, di ba ang bulag dapat white siya? At pinagmasdan niya talaga ang mga mata ko. Baka naman katarata ang sinasabi mo. Pero oo, normal yan. Kasi nakakakita naman ako dati eh. Nagkaroon ng car accident
Nabagok ng malakas ang ulo ko. Sabi ng doktor na damage daw ang mga visual nerves ko. Kaya eto, wala na ako makita. Paliwanag ko sa kanya. Kinakawayan na naman niya ako. Pero steady lang ang tingin ko. Paharap. Lumapit sa akin si Bea at talagang tinititigan niya ako. Hoy Ethan, buti nandito ka at napapatawa mo ko. Sabi pa niya sa akin bigla. Bea, bakit parang may malalim kang problema? Pag-uusisa ko at parang nagulat siya. Bakit mo naman nasabi yun? Naririnig ko naman ang boses mo eh. Siguro, pag nakikita ko ang mga mata mo, ganun din ang sasabihin sa akin. Alam mo, sa dami ng mga kaibigan ko sa loob, ni hindi nila napansin na may problema ako. Ikaw pa na bulag ang nakapansin. At parang gusto na niya akong yakapin. Pero nakita ko nagpipigil siya. Mahirap mag-acting. Pagkat gusto ko na siyang tignan, pero hindi pwede. Halos noo lang nakikita ko, pero kailangan ko pa rin gawin. Bea, di man ako nakakita, pero may dalawa akong tengang gumagana. Baka gusto mong i-share ang problema mo para kagaanan sa loob mo. Sabi ko pa sa kanya. Pero smile lang ang sagot niya sa akin at nagtaka ko. Ano? Muli kong tanong. Sabi ko I'm smiling. Napangiti mo ko dahil sa sinabi mo. So, sige na. Magkwento ka na. Kwento mo na problema mo. Upo muna tayo. Kaya naupo na kami at sumandal ako sa puno. Katabi ko ang mga legs niya at nadidemonyo akong haplusin sila. Nagulat ako nang tumalikod siya at naupo sa harapan ko. Sumandal siya sa katawan ko at hinawakan ang aking mga kamay. Okay lang ba ang ganito? Tanong niya pa sa akin. Ay okay lang naman. Ang bang mo talaga. Bulong ko at napatawa na naman siya. Ewan ko ba, bakit I feel so comfortable being with you? Anyway, sawa na ako sa buhay ko. Mga friends ko, mga lintayan, laging take advantage. Porke alam nila na medyo nakakaangat-angat ako. Hindi naman sa pinagmamayabang ko pero mayaman kami. Sila, nakakainis, linta talaga. Sama mo pa yung Joey na napaka-possessive. Lagi na lang ang gusto niya ang masusunod, sabi niya. At hinawakan ko ang braso niya at minasahe. Umaray ka kanina. Usually, dito mahawak ang mga taong ganun. Palusot ko. At hinayaan niya lang ako na haplusin ko ang braso niya. Alam mo, nakikita ko sa'yo na masyado ka mabait. Hindi ka marunong tumanggi sa mga kaibigan mo. Natatakot ka na mapagsabihan ka nila ng madamot. Pero about your boyfriend, ewan ko, bakit ka tumatagal sa mga taong ganyan? You deserve someone better than him. Payo ko sa kanya. I know, ilang beses ko na rin sinubukan makipag-break sa kanya. Pero lagi siyang nagdadrama na magpapakamatay daw siya. Ako naman si tanga, naniniwala. Ano ba kasi nakita mo dun sa lalaking yun? Tanong ko muli kay Bea. Ewan ko, hindi ko naman siya gusto talaga eh. Alam mo ba, kahit 1 year na kami, never pa kami nag-kiss, sabi niya sa akin. At bigla siyang tumawa. Bakit naman? Wala lang. Feeling ko, if I do kiss him, I will regret it. At he doesn't deserve my first kiss. So, 18 years old ka na? At never been kiss ka pa? Muli kong tanong at tawa na naman siya ng tawa. Yup, I'm saving my first kiss for someone really special. Siyempre, first kiss ko yun.
Hindi ko makakalimutan yon. So dapat, yung first kiss ko sa person na really deserving at talagang i-cherish ko yung memory na yun. Sagot niya sa akin. In order for that to happen, kailangan mo muna hiwalayan yung boyfriend mo. Sagot ko naman sa kanya. Nope, he does not have to be my boyfriend now. Siyempre, mas okay pag boyfriend ko. But not necessary yon. Tipong mamimit ko ang isang guy na gusto ko ang ugali talaga. He make me feel good. I don't mind giving that person my first kiss. Parang fairy tale, gets mo? Hindi. Pero, sige, maniniwala na lang ako sa'yo. At bigla siyang tumawa at kinurot ako sa kamay. Kahit sino man yan, sigurado ako super happy siya pag hinalikan mo. At kahit hindi kanya girlfriend, sus, just to be kissed by a beautiful girl? Hay nako, langit yun. Langit sa lupa. Palakpak ang tenga nun. Baka nga makalipad pa siya. Pagbibiro ko at tawa ulit siya ng tawa. Kakaiba ka talaga, Ethan. Lagi mo akong pinapatawa. I wish lagi kita makasama para wala akong kalungkutan sa araw. Tumatanggap ka ba ng blind bodyguard? Biro ko. At pinagkukukurot na naman niya ako sa tagiliran. Humalakhak ulit siya. Hay, bukas, balik na ako sa apartment ko. Pero nandito ka bukas, di ba? Oo, duty ako bukas eh. Good, kasi after dinner pa ako babalik sa apartment ko. Pero sa morning, I have to go class. At bigla siya tumayo. At napatingin na naman ako sa legs niya. Tumayo din ako ng dahan-dahan at inalalayan niya ako. Teka Ethan, dito ka lang ha. Babalik ako sa door. Tapos maglakad ka papunta sa akin. Guide mo lang boys ko ha. Sige, pero dapat daldal ka ng daldal ha. Or else, mawawala talaga ako. At tumawa na naman siya. Tumakbo siya papunta ng pinto at kinuha ang walking stick ko. Okay, game na. Come walk to me, sigaw niya. Di pwede ganyan. Kailangan tuloy-tuloy ka sa pagdaldal. Sumbat ko muli sa kanya. Bigla siya kumanta, kaya napatigil ako. Pagkat ang ganda-ganda ng boses niya. Uy, bakit hindi ka gumagalaw? Ang ganda ng boses mo, Bea. Sigaw ko at tumawa siya. Kumanta ulit siya at todo acting naman ako ulit. Pakapakapapa ang kamay ko at mabagal akong humakbang. Kunwari naman, inilalabas ko ang tenga ko para marinig ko kung saan siya. Nakadating ako sa lugar niya at tinitigan niya ako ng seryoso. Di ka naman ata bulag eh. Sabi pa niya sa akin bigla. How I wish totoo yan sinasabi mo, Bea. So that I can see how beautiful you are. But sad to say, I am blind. Even though I can see your physical beauty, I can feel the inner beauty that you possess. At yun ang importante, ang kagandahan ng loob. Sagot ko sa kanya. Di ko inaasahan bigla niyang hinawakan ang mukha ko at hinalikan niya ang labi ko. Ang lambot ng labi niya. Halatang first time niyang humalik. Kasi ganun din ako noon. Gusto ko siyang hawakan sa bewang pero mabubuking ako. Kaya steady lang sa side ang kamay ko. Akala ko short kiss lang. Pero nagtagal din ng ilang segundo ang paghahalikan namin. Pagkabitaw ng lips namin, bigla siyang sumigaw ng malakas. Yes! Sabay tawa. Teka, di ba dapat ako yung sumigaw niyan? Sabi ko, at tawa pa rin siya ng tawa. At muli niya akong tinuka sa labi. Kanina pa kita gustong halikan. Nagdadalawang isip ako kanina. Pero nagawa ko din. Sabi niya sa akin. At natawa na rin ako. Pero, Bea, that was your first kiss you gave me. Sabi ko sa kanya. I know, and I will never regret it. Tara na sa loob. Dumadami ng lamok dito. Sabi niya, kaya inakbayan niya ang kamay ko.
Humakbang na siya pero hindi pa rin ako gumagalaw. Kaya muli niya akong tinignan. Bea, hindi ko maramdaman ng paa ko eh. Lumilipad na ata ako. Biro ko. At napatawa na naman siya. Pumasok kami sa loob. At nakipag-food trip na naman ako kay Greg. Si Bea naman ay nagpunta na sa mga kaibigan niya. At halatang masayang masaya siya. Napakasarap ng pakiramdam. At kinikilig pa ako sa ginawa niya. Kahit komplikado ang sitwasyon, muli atang tumibok ang puso ko. Pagdating ko sa bahay ni Madam Becky kinabukasan, wala na si Bea. Pumasok na siya sa school. Ako naman ay naging busy pagkat madami ang nagpamasahing matatanda. Dumating pa si Madam Victoria at naupo sa tabi ko. Pati ba mga old-timer binibigyan mo ng special service? Bulong niya sa akin at bigla ako natawa. Kahit bulag ako ma'am, alam ko din po kung kailan hindi dapat ako makaramdam ng init. Bigla siyang humalakhak at napatingin ang lahat sa amin. Siguro ma'am, nakatingin sila sa atin ano? Bulong ko at bigla niya akong inakbayan at sinandal sa ulo niya ang balikat ko. Ethan, may narinig akong balita sa iyo ah. Sabi niya sa akin bigla at ninervyos naman ako. Yung anak daw ni Becky, mukhang type ka daw ha. Bulong niya at napangiti ako. Akala ko kung ano na yung balita na yun. Ha? Hindi siguro totoo yun. Friends lang kami. Sagot ko naman kay Madam Victoria. Friends? Balita ko sweet daw ang pagkakaupo niyo sa ilalim ng puno. Sabi niya at gulat na gulat ako. Sino po nagsabi? Tanong ko at muli siyang tumawa. Uy, guilty. Si Madam Becky nakakita sa inyo. Bulong niya sa akin at ngayon ay nininervyos na ako. Shit, galit po ba siya? Nag-uusap lang po kami. Tapos, minasahe ko po yung back niya. Palusot ko na lang at muli siyang tumawa. Hindi siya galit. Parang kinikilig pa nga habang kinukwento niya kanina. Anyway, kung maging kayo man ni Bea, sana bigyan mo pa rin ako ng special service mo ha. Muli niyang bulong sa akin. Ma'am, imposible naman po yung sinasabi niyo. May boyfriend po si Bea. At hindi magkakagusto yun sa tulad ko. Muli kong sagot kay Madam Victoria. Ah, ganun ba? Ewan ko lang. Kasi may nabanggit pa sa akin si Becky. Ano po yun? Tanong kong muli. Basta, sige babalik na ako sa mesa. Paalam sa akin ni Madam Victoria. Hapon na nang tumigil ang mga manunugal. Pagkat pauwi na si Bea, nahihiya kasi sila na magsugal pag nandun ang anak ni Madam Becky. Nilapitan ako ni Madam para ibigay ang sahod ko. Nagpaalam na rin akong uuwi na. Ay hindi pwede. Dito ka maghapunan kasi request ng anak ko yun. Sabi sa akin ni Madam at bigla niyang pinisilang pisiko nang may panggigigil. Naupo na lang ako at ilang minuto pa ay dumating na si Bea. Muntik na naman ako mabuking kasi nang tignan niya ako, muntik na akong ngumiti. Buti na lang talaga, napigilan ko ang sarili ko. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Tumayo siya at kinakawayan na naman niya ang mukha ko. Ang bango-bango mo talaga. Hi Bea, bati ko at natawa siya. At agad akong tinabihan sa pagkakaupo. Ang galing mo ah. Paano mo naman nalaman na ako ito? Iniba ko na ang pabango ko today. Sabi pa sa akin. So easy. Kanina, nang wala ka, amoy lupa dito. Pagbibiro ko. At tumawa siya ng matindi. At biglang lumapit si Madam Becky sa amin. Ehem, halina. Kain na tayo ng dinner. Sabi niya sa amin. At tumayo na kami ni Bea. Hinila niya ang kamay ko. Ah sige po ma'am, mauna na po kayo. Dinadalhan ako ni Greg ng pagkain dito. Sabi ko kay Bea. Ha? Hindi ka sumasabay sa kanila ng pagkain? Tanong niya sa akin. Oo kasi nahihiya ako kumain sa harapan nila. Alam mo na kaming mga bulag. Kailangan magkamay.
Sabi ko sa kanya. Ay, ay hindi yan. Halika na. Kung hindi ka sasabay, hindi ako kakain. At biglang tumawa si Madam at nakita kong kinurot niya ang bewang ni Bea. Mama naman eh. Ethan, halika na. Sabi ni Bea kaya sumama na lang ako sa kanya. Magkatabi kami sa lamesa at pinagtitinginan kami ng mga matatanda. Si Bea ang naglagay ng pagkain sa plato ko at kinapa ko naman kunwari ang tinidor at kutsara. Ethan, pwede ka magkamay iho. Huwag ka mahiya, sabi ni Madam Becky. Marunong din po ako gumamit ng spoon and fork, sabi ko at tumawa sila. Hindi ko alam ang ginagawa ni Bea sa plato ko. Di naman ako pwedeng yumuko para tingnan, kaya steady lang ang tingin ko. Ayan, may piece ka dyan. Tinanggal ko na ang tinik. Tapos sa right side, may breaded fork na. No bones. Gulay yung nasa upper middle ha. Paalala niya sa akin. At nakita kong pinagtitinginan kami ng mga matatanda. Ethan, sigurado ka iho, kaya mo? Narinig ko sabi ni Madam Victoria. Opo ma'am. Ito po, sample ko. Sabi ko at dahan-dahan kong kinapa ang ulam. Sabay tinusok ng tinidor. Nilapit ko ang tinidor sa bibig ko. At syempre, dapat papalpak ako para mas nakakabilib. Tumama ang ulam sa gilid ng bibig ko. Pero nakanganga na ako. Oops! Adjust! Biro ko. At nakain ko din ang ulam. At nagtawanan sila. Isang plato na nga lang tayo, subuan na lang kita. Sabi ni Bea. At ako naman ay kinikilig sa ginagawa niya. Nakikita kong kinikilig din ng mga matatanda. Kaya gumawa na din ako kunwari ng effort para subuan si Bea. Nagawa kong ilapit ang tinidor na may pirasong breaded pork sa bibig niya. At nahiya pa si Bea pero kinain niya rin ito. Lalong nagtilian ng mga oldies at nakita kong nag-blush si Bea. Naku anak, pag nakita kayo ng boyfriend mo sigurado magsiselos yun. Tukso ni Madam Becky. Anong boyfriend? Wala na akong boyfriend mama. Hiniwalayan ko na siya kanina, sabi ni Bea at pumalakpak ang tenga ko. Bakit kaya? Tukso sa amin ni Madam Victoria. Sabay nagtawanan silang lahat na mag-aamiga. At mami, may big announcement ako, sabi pa sa amin ni Bea. Don't tell me buntis ka na anak, sabi ni Madam Becky at tumawa si Bea. No mami, ibibenta ko na ang apartment ko. Tapos babalik na ako dito. Dito na ako ulit titira, sabi sa amin ni Bea. At tuwang-tuwa naman si Madam Becky. Napatayo siya at nilapitan niya ang anak niya at niyakap. Sure ka anak? Babalik ka na dito? Sabi ni Madam Becky. Yes ma, dito na ulit ako titira. Dala ko na nga mga gamit ko. Nasa kotse, sabi sa amin ni Bea. Ano kaya ang nagpabago ng isipan mo iha? May rason kaya? Tukso pa ni Madam Victoria. At lahat, napansin ko na nakatingin kay Bea. Napatawa naman si Bea. Susubuan ko siya para makita ko ang reaksyon ng mukha niya. Si tita talaga oh. Wala po. Gusto ko lang talagang bumalik dito sa house. Namimiss ko na po si mama. Sagot naman ni Bea. Pero tinukso pa rin siya at namumula na ang mga pisngi niya. Hinawakan ko ang bibig ni Bea. Don't move, sabi ko at hindi siya gumalaw. Pumulot ako ng piraso ng meat at sinubo ko sa bibig niya. Ay, ang sweet nila, sabi pa ng isang amiga ni Madam Becky. Magkamay na lang kaya tayo lahat para naman makapagkamay din si Ethan, sabi ni Bea. Bakit pa? Nandyan ka naman para subuan siya, sabad naman ni Madam. Mama talaga oh, sigaw ni Bea at sinaksakan ko na naman ng ulam ang bibig niya at nagtawa na ng lahat. After dinner, ihahatid na sana ako ni Greg. Pero nakita ko na sumenyas si Bea. Ethan, sandali lang ha. May gagawin lang ako saglit. Palusot ni Greg. Tumayo lang ako kunwari sa tabi ng kotse habang nag-aantay. Nilapitan ako ni Bea at bigla niyang binuksan ang pinto.
Tara, upo tayo sa loob. Sabi niya. Pinaunan niya ako sa likod at sumunod siya. Sinara niya ang pinto at sumandal siya sa balikat ko. Siguro gusto mo tanungin kung bakit ko hiniwalayan si Joey at bakit ako nag-decide na bumalik na dito sa bahay. Hindi, pero napipil ko. Sasabihin mo din sa akin. Sagot ko at tumawa siya. Sige, hindi ko nasasabihin. Sagot naman niya. Okay, pero feeling ko gusto mo pa rin sabihin eh. Biro ko. At pinagkukurot niya ang kamay ko. At tawa siya ng tawa. Gusto mo ba malaman? Tanong niya. Hindi, pero gusto mo rin sabihin. Sagot ko at huminga siya ng malalim. Okay, about Joey. Binrake ko siya kanina. Kasi may nahanap na akong bago. Napapalit sa kanya. Kaya ako bumalik dito kasi gusto ko makasama yung taong yun. Sagot niya sa akin. Os, ano naman ang pangalan ng swerteng lalaking yun? Tanong ko kahit na parang alam kong ako ang tinutukoy niya. Secret, sabi niya sa akin. Okay, so sabihin mo na lang sa akin kung bakit siya. Sagot ko at bigla siyang napaisip at hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko kasi sweet siya at ewan ko kung bakit magaan ang loob ko sa kanya. He always make me laugh. Tapos ewan ko basta type ko siya at gusto ko pa siyang makilala kaya bumalik ako dito. Sagot sa akin ni Bea. Kahit na may kapansanan siya, tanong ko bigla. So what kung bulag ka? At least totoong tao ka. Sagot naman niya at tumawa ako. So ako pala siya, sagot ko at nagulat siya at doon niya lang na-realize na nadulas na siya. Pinagkukurot niya ang kamay ko at bigla niyang binitawan. Bea, flattered ako talaga. Pumapalakpak ang mga tenga ko. Pero alam mo yon, you deserve someone better. Hindi ako, sagot ko sa kanya. Pagkat nakokonsensya ako, nagpapanggap akong bulag. At ngayon ay talagang nagsisisi ako. Hay nako, ang dami kong manliligaw. Pero pare-pareho lang sila. Kaya ako sinagot si Joey para lang tumigil yung iba. Para ko siyang scapegoat. Oo, masama yung ginawa ko pero naparusahan naman na niya ako siguro sa kasalanan ko. Kasi masama ang ugali ni Joey. Pero now, I like you. I really like you. Kahit na ganyan ka, alam ko hindi pa tayo masyado magkakilala. That is why I want you to get you to know more. Wag na wag mong sasabihin na I-deserve better. Buhay ko ito. At like kita. Hindi ko din mapapakailaman ang buhay mo. Pero sana like mo din ako. Sabi niya. At sobra akong kinilig sa sinabi niya. Wala na akong nagawa kung hindi tumawa at nakitawa na rin siya. Siguro, pag tayo na okay lang. Pero Bea, ayaw kong masaktan ka sa sasabihin ng iba. Lalo na ang mga kaibigan mo. Baka laiting ka nila. Sabi ko pa sa kanya. So what? Pero I doubt nalalaitin nila ako. Baka nga mainggit pa sila. Kasi ang gwapo ng boyfriend ko. Sagot niya sa akin at bigla niyang hinawakan ang mukha ko. At hinalikan ako muli sa labi. Sabay biglang pumasok naman si Greg sa loob ng kotse. Kaya nagkalayo kami agad. Ay sorry po ma'am. Hinging pa umanhin sa amin ni Greg. Kuya Greg, wala kang nakita diba? Sabi ni Bea. Oo naman po ma'am Bea. Wala po ako nakita. Actually, nahawa na rin po ako sa pagiging bulag ni Ethan. Biro niya. At tinuka ako muli ni Bea sa labi bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Dalawa na lang kami ngayon sa kotse ni Greg at tinutukso niya ako. Sabi ko sa iyo Brad, kung makakita ka lang, sus, napakaganda ni Ma'am Bea. Sabi pa ni Greg at ngumiti lang ako. Oo nga, kitang-kita ko nga pagbibiro ko sa kanya.
pero tumawa lang siya ng malakas. Akala niya siguro nagbibiro ako pero kung alam lang niya sana ang katotohanan. Pagdating ko sa old house, inantay ko lang na makaalis si Kuya Greg bago ako pumasok. Madilim sa loob, kaya kinapa ko pa ang switch ng ilaw. Nagulat ako nang may kamay ako nakapa at napasigaw tuloy ako. Para kang bakla kung sumigaw. Dinig kong sigaw ni Bea sa akin. Shit, ikaw pala. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Di uuwi si Daddy. Wala akong kasama sa bahay kaya nagpasya kung antayin na lang kita dito. Sagot niya sa akin. Anong ginagawa mo sa dilim? Bakit di bubuksan ang ilaw? Nakabukas yan kanina, pero pinatay ko nung narinig ko yung kotse. Gusto kasi kitang glatin, sabi pa niya sa akin. Sabay tumawa siya ng malakas. Naman tara na nga, uwi na tayo, sabi ko sa kanya. Pero bigla niya ako niyakap. Inalis niya ang shades ko at tinuka niya ang labi ko. Kanina pa kita iniisip. Lalo na nung tumawag si Daddy at sinabi niyang hindi siya uuwi. Ang dami kong naisip na pwede nating gawin, alam mo yun? Pero ang tagal mong dumating, bulong niya sa tenga ko. Os, tara na, uwi na tayo para magawa na natin yun, sagot ko sa kanya. No need, halika sundan mo ko, sabi niya sa akin. Pinatay niya muli ang ilaw at nagpunta kami sa itaas. Pagbukas niya ng kwarto, nagulat ako at may nakasinding kandila. Yun lang ang tanging liwanag sa kwarto. Iba din ang itsura ng kwarto. Maayos ito at parang bago ang bedsheet at ang unan. Wow, this is romantic, pagbibiro ko at sinimulan niya ng tanggalin ang mga nakakasagabal sa akin. Oh, nagmamadali ka ata, pagbibiro ko sa kanya. Alam mo, mas mabilis kung ikaw na magtatanggal ng mga yan, sabi pa niya sa akin. Kaya habang nagtatanggal ako ng mga sagabal, pati siya ay nagtanggal na rin. Pinahiga niya ako sa kama at naupo siya sa tiyan ko. Sinuot niya ang piring sa akin at ang sabi niya, huwag ko daw tanggalin. Umalis siya sa ibabaw ko at naramdaman kong humiga siya sa tabi ko. Bea, wala akong makita, sabi ko sa kanya. Ako din naman Huwag mong tanggalin yan hindi ko rin tatanggalin ang akin, sabi niya at humarap sa akin kung saan niya kinapa agad ang katawan ko. Nahanap ko ang balakang niya at dinama ko ng banayad. Napatili siya ng malakas at biglang tumawa. Wala akong makita, pero alam mo parang ang sensitive ng body ko. Nakikiliti ako sa kamay mo, bulong niya. Lalo niyang nilapit ang katawan niya sa akin. Nahanap ng mga kamay niya ang mukha ko at ilang saglit lang, naghahalikan na kami. Tama siya, parang sobrang sensitive ng touch ng katawan ko. Sumagi lang ako sa katawan niya ng konti, ay para na akong kahoy na biglang nagbaga sa init. Si Bea ang katabi ko sa kama, pero hindi ko alam bakit si Beatrice ang nakikita ko sa dilim. Dahil doon, lalo ako ginanahan sa paghalik sa kanya at muli kong dinawa ang tagiliran niya. Hindi ko idinidiin ang kamay ko sa balat niya. Parang inaakit ko siya at halos padampi-dampi lang ang balat ko sa balat niya. Naramdaman kong nakikiliti siya talaga sa ginagawa ko. Kaya nilapit ko ang kamay ko sa bagay na yon at tagumpay kong di naman ang banayad ang mga bagay na yun ni Bea. Pero ang kay Beatrice, hindi ko pa nadama ni hindi ko alam kung ano itsura ng katawan ni Beatrice. Kaya sa imahinasyon ko, si Beatrice ang kasama ko ngayon. Dahil si Beatrice ang nasa isipan ko, gentle at parang first time ang pagdama ko na mga kamay ko sa mga bagay na yun ni Bea. Muli kundi naman ang banayad
ang bagay na yun ni Bea at pinaiikot-ikot. Ubod ng lakas, ang ingay na pinapakawalan ni Bea. Kumalas ang labi niya sa labi ko. Idiniin ko ang mukha ko sa leeg niya at doon ko siya pinaghahalikan. Magkaiba sila ng amoy, pero bakit parang si Beatrice ang naamoy ko? Gusto kong manggigil, pero alam kong wala pang karanasan si Beatrice. Kaya nagpasya ako na sobrang gentle lang ang paghalik na gagawin ko sa kanya. At nagugustuhan naman ni Bea ang ginagawa ko. At ubod ng tindi ang giling ng katawan niya. Isang palad ko, tuloy na sinundan ang hubog niya. Hindi ko dinadama ito, pero ang tindi ng panginginig ng buo niyang katawan. Nang damhin ko na ang mga bagay na yon, ay lalong nagpapaingay ulit sa kanya ng malakas. Talagang pinapapak ko ng halik ang leeg niya. Kung saan hinanap niya ang bagay ko na yon at agad niya itong di naman ang banayad. Grabe Ethan, sobrang init na ako sa ginagawa mo. Bulong niya sa akin. Tinulak ko siya hanggang sa mapahiga siya ng maayos. Ang labi ko ay hinanap muli ang labi niya. Kaya kami ay naghalikan muli. Para akong ahas na pumulupot sa kanya. Kaya tumama na ako ng konti sa pinakatatago niyang kayamanan. Ang mga palad ko ay sabay na dumadama sa mga bagay na kanyang pinakaiingatan. Maingat ako, pero siya ay wild the wild na nakikipaghalikan sa akin. Sa leeg niya ako humahalik at sa isipan ko, naaamoy ko talaga si Beatrice. Ang mga kamay ko ay masayang dinadama ang mga bagay na yun sa kanya at matindi ang pagkapit niya sa balikat ko. Diniin ko ang paghalik sa leeg niya at ginapang papunta sa likod ng tenga niya. Lalo kong pinanggigigilan ng mga bagay niya na yun na lalong nagpapaingay sa kanya ng malakas. Sabay pilit na inaabot ng isang kamay niya ang aking tinatago. At hindi na nga ako nakapagpigil pa. At itinigil ko na ang pananabik ni Bea. Agad ko nang isinagawa ang kanina pa naming parehas na pinananabikan gawin. Ang gawing isa kami. Pero bago ko yun gawin, ay may ginawa muna ako kay Bea na lalong nagpainit at nagpasigaw ng malakas kay Bea. Doon ko palang narinig ang pinakamatinding ingay ni Bea. Ang mga kamay niya talagang sumabunot sa buhok ko at lalong pinagdidiinan sa ginagawa ko sa kanya. Para siyang uod na ikot ng ikot habang ginagawa ko yun sa kanya. At ilang segundo lang ay nanginig na nga ang buo niyang katawan. Tanda na tagumpay ko siyang naihatid sa rurok. Nang tumigil siya sa panginig, ay sinimulan na namin gawin ang kanina pa namin ninanais. Habang ginagawa namin yun, ay kakaibang saya ang parehong tinatamasa namin, dulot ng init namin sa isa't isa. Pero si Beatrice pa rin ang laman ng isipan ko habang ginagawa ko ito kasama si Bea. Kaya ang panggigigil ko na para kay Beatrice ay kay Bea ko pinapadanas na alam ko namang ikinasasaya ni Bea ang mga ginagawa namin. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi ko na mabilang kung ilang beses naabot ni Bea ang dulo. At ako din ay nararamdaman ko na din ang nalalapit kong pagdating. Ang ingay ni Bea ay palakas na ng palakas. Ibang-iba nung una na may naganap sa pagitan namin. Wild na wild siya ngayon at nagugustuhan ko naman ang pagiging wild niya. Ilang segundo pa ang mabagal na lumipas at sabay kaming tagumpay na naabot ang dulo ng kasayahan.
Pareho kaming hingal na hingal at kapwa naghahabol ng hininga. Basang-basa na din kami ng sarili naming mga pawis. Ethan, bakit parang init na init ka sa akin? Bulong ni Bea sa akin. Pero hindi ko na siya sinagot. Pagkat hindi naman talaga siya ang nasa imahinasyon ko. Oo, maganda din si Bea. Type ko din siya. Pero si Beatrice, mas maganda. At siya talaga ang gustong-gusto ko ngayon. Ayaw ko naman saktan si Bea. Pagkat mabait din siya sa akin. Pero di ko din nakikita na magiging kami ni Beatrice. Dahil sa malaking tsansa na magagalit siya sa akin. Pag nalaman niya na hindi talaga ako bulag. Alisin na natin tong piring ko, sabi ko kay Bea. Wag pa, sagot naman niya. At naramdaman ko ang palad niya. Papunta na naman sa bagay na yun sa akin. Nakasalukuyang namamahinga pa dahil sa katatapos na lumaban sa gera. Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. At ang palad niya ay nakadama pa rin sa akin. Alam mo, ngayon lang ako nag-iinit ng ganito. May ginawa siya sa akin na muling nagpaakyat ng init na kabababa lang. Bea, gusto kitang makita, sabi ko sa kanya. Wag Ethan, pagbigyan mo naman ako, kahit ngayon lang, sagot niya sa akin. Kaya wala na ako nagawa, kundi damhin ang mga hita niya papunta sa kanyang baywang. Patuloy lang si Bea sa ginagawa niya sa akin hanggang tuluyan na nga akong nagliyab sa init na hatid ni Bea. Nakasabunot ako ng bahagya sa buhok ni Bea at ginagabay ko siya sa kanyang ginagawa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bea dahil pagkatapos niya akong pasayahin ay muli niya kaming pinag-isa. Bigla niyang inalis ang piring ko. Ilang segundo din bago luminaw ang paningin ko at nakita ko siya. Suot pa rin niya ang piring niya. Pero wild na wild siyang sumasayaw. Ako naman ay masayang masaya. Halos magkasabay pa ang mga ingay namin. Magkahawak din ang aming mga kamay. At halos sumisigaw dahil sa saya. Maya-maya pa ay nanginginig na ang mga paa ko sa tindi ng kiliti na ginagawa niya. Ilang saglit pa at bigla nangisay ang buong katawan niya. At sabay na naman naming naabot ang dulo ng tagumpay. Napasandal ang noo niya sa noo ko. Inalis ko ang piring niya at nang makita niya ako ay agad niya akong niyakap at siniil ng isang mainit na halik na agad ko namang tinugon. Halos mawalan na ako ng hininga sa paghalik niya. Ethan, pagod na ako. Pero alam mo, init na init pa rin talaga ako sa'yo. Sabi pa niya sa akin. At hinilikan na naman niya ako muli sa labi. Teka, bakit ngayon lang? Tanong ko sa kanya at ngumiti siya. Sira, una nagkita pa lang tayo. Tapos, nung unang may nangyari sa atin, lalong tumindi ang pagkagusto ko sa'yo. Pero ewan ko, akala ko after na may maganap sa atin, ay lagi mo na akong kakalabitin. Pero wala. Alam ko gusto mo din naman ako. At nahihiya ka lang. So ako na ang gumawa ng first move. Paliwanag niya sa akin at natawa ako. Kung alam ko lang, you feel that way, di sana gabi-gabi pala ganito. Sabi ko naman sa kanya. Manhid ka kasi. Anyway, steady ka lang ha. At hayaan mo muna ako. Bulong niya. At nag-wild na naman siya sa akin. Sobrang enjoy na enjoy ako ng gabing iyon. Hinang-hina kaming dalawa kinaumagahan. Kaya hindi na ako nakapasok sa trabaho. At buti na lang, hindi maagang umuwi si Ninong. Sa dilim-diliman, ako'y kinikilig. Sa kadiliman, ako'y nasisiyahan.
Sabado ng umaga, walang pasok si Bea. Habang naliligo siya, tinabihan ako ni Madam Victoria at niyaya ako maglakad-lakad sa garden. Ethan, may kaibigan ako. Similar sa case ko. Married siya, with one kid. Mabait ang asawa niya, pero workaholic. Pag umuwi na, late na. Tapos laging pagod. So, siguro, alam mo na kung ano ang kulang sa buhay ng kaibigan ko. Sabi pa sa akin ni Madam. Apoy po ba? Biro ko. At tumawa siya. Tama ka. Kaya, nabanggit kita sa kanya. Pero syempre, hindi special service. Interested siya sa pagmamasahe. At pupunta daw siya dito sa bahay bukas. Kwento niya sa akin. So, pupunta ako sa bahay mo at mamasahin ko siya? Tanong ko. Oo, pero gusto ko paapuyin mo siya tulad ng pagpapaapuy mo sa akin. Bulong sa akin ni Madam Victoria at nagtawanan kaming dalawa. Bumalik na kami sa loob at eksaktong hinahanap na pala ako ni Bea. Basang-basa pa ang buhok niya at nakabihis na siya. Mukhang lalabas ata. Uy Ethan, lalabas kami ng mga friends ko. Pero sana nandito ka bukas at pupunta sila dito. Don't worry, sila yung mga good friends ko at gusto ko ma-meet ka nila. Punta ka dito bukas ha, sabi pa niya sa akin. May appointment ako bukas sabi ko at nakita kong sumimangot siya. Sige, next time na lang. Malungkot niyang sabi sa akin. Hindi, gusto ko pumunta dito bukas. So, cancel ko na lang yung appointment ko. Sabi ko at natuwa naman siya. Niyakap ako. Uy, I have to go na. Promise mo bukas ha. Aasahan ko yan. Sabi niya at hinalikan niya ako sa pisngi. Pagkaalis ni Bea, pinuntahan ako ulit ni Madam Victoria. Ma'am, may problema po tayo. Pinapupunta po ako ni Beatrice dito bukas. Sabi ko kay Madam. Ay, paano yan? Pero pwede naman po ngayon kung okay lang sa friend nyo. Sabi ko at napaisip siya. Sige teka, tatawagan ko. Kung pumayag, ako na bahala kay Victoria. Palusot niya, kaya lumayo siya. At nakita kong kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Nakita ko din siyang bumubulong kay Madam Becky. Ngumiti si Madam Victoria, kaya medyo nalaman kong pumayag siya. Sinundo ako ni Madam Victoria at pumayag daw si Madam. Lumabas kami ng bahay at naglakad sa bahay nila. Habang inaantay ko ang kaibigan niya, nagkukwentuhan kami sa sala. Naghatid ng merienda ang mga maid niya at pinag-uusapan namin ang plano para sa kaibigan niya. 1 oras at dumating na rin ang friend niya. Sinalubong niya ito sa labas at pagpasok nila, isa na namang hot mama. Ethan, ito ang friend ko, si Hana. Friend, si Ethan, yung masahista. Sabi naman ni Madam Victoria. At tumayo naman ako kunwari at humarap sa kanila. Lampas sa tamang pwesto nila at kumakaway ako. Natawa ng konti si Hana pagkat dingding ako kumakaway. Uy sis, di ako pwedeng magtagal. Si Miko, iniwan ko sa lola niya. At alam mo naman, baka inispoil niya ulit ang bata. Paliwanag ni Hana. Okay, tara na sa taas. Inalalayan ako ni Madam Victoria at nauna na sa amin si Hana. Hanip sa curve ang katawan niya at wala akong makitang peklat sa flawless na legs niya. Pumasok kami sa kwarto. Pinaupo muna ako ni Madam Victoria. Sis, paano ba to? Maghuhubad ba ako or mag-iiwan ako ng Andes? Tanong ni Hana. Ikaw sis, kung ano feel mo, pwede namang nakadamit or total nude. Sagot ni Madam Victoria. Napatingin sa akin saglit si Hana. Cute siya at singkit.
Maiksi ang buhok niya, lampas tenga lang, pero super straight ito. Sabi ni Madam Victoria, mas matanda ng 2 years si Hana, pero sa tingin ko, parang 20 something lang siya. Nagtanggal ng blouse si Hana at ang puti-puti talaga niya. May kulay itim na natira sa kanya. Hindi gaanong kalakihan ang kanyang pinakatatago. Sunod niyang tinanggal ang short niya. Ternong itim ang kanyang suot at kitang-kita ang kanyang kaseksihan. Nahiga sa kama si Madam Victoria at tinawag niya si Hana. Sis, dito ka hihiga. Dapa ka ha. Tapos habang minamasahe ka, kwentuhan tayo. Sabi ni Madam Victoria. Hinanap ko ang kama at naupo ako sa may paanan ni Hana. Hinawakan ko isang paa niya at doon ko siya sinimulan na masahihin. Ay sis, wag sapit. Malakas ang kiliti ko. Sabi ni Hana. Eh di sabihin mo sa kanya. Sagot naman ni Madam Victoria. Ethan, pwede bang sabak ko na lang ikaw mag-start at wag sapit? Malakas kasi ang kiliti ko dyan. Sabi pa ni Madam. Opo ma'am, sorry po. Sabi ko. At nilipat ko ang upo ko para maabot ko ang back niya. Paghawak ko sa balikat niya, agad ko na siyang minasahe. Ang sarap naman, sabi niya. At natawa naman si Madam Victoria. Mga 10 minutes ang lumipas at talagang nagugustuhan niya ang pagmamasahe ko. Wow sis, sana matagal mo lang sinabi to. Grabe, nakaka-relax talaga. Ang galing niya, sabi pa ni Hana. Pero sis, hindi pa yan yung special massage niya, sabi pa ni Madam Victoria. At tama ang takbo ng plano namin. What do you mean? Anong special massage? Tanong ni Hana. Hay nako, wag mo nang alamin. At sure hindi ka rin naman papayag, sabi pa ni Madam Victoria. Ano? Kung may mas sasarap pa dito, why not? Anong special massage ba yon? Tanong ulit ni Hana at nakuha na namin ang interest niya. Well, sis, you see, alam mong medyo hesitant pa ako at may kaba about Ethan. Pero kung open-minded ka, pwede niyang gawin ang special massage niya. I tried it and I tell you, yang sinasabi mong saya, wala pa yan. Mas masasayahan ka doon, sabi pa ni Madam Victoria. At naintriga lalo si Hana. Oo, open-minded ako no. Sige, gusto ko yan. Pero paano ba? At anong gagawin niya? Tanong naman ni Hana. Well, kailangan ni Ethan pumunta sa likod mo. Tignan mo. Kasi tignan mo na posisyon nyo, medyo hirap na hirap siya. So, yung portion ng body mo, hindi niya maabot. And sure ako, may limitation ka. Like he can't massage your near your boobs or your organ. Kaya limited at maingat siya. Kung matatanggal ang limitasyon na yon, malaya niyang mamamasahe. Di ko naman sinasabi na gagalawin niya talaga yung private part mo, pero syempre, hindi maiiwasan na masagi or matouch. Kaya right now, ingat na ingat yan, sabi pa ni Madam Victoria. At ang galing-galing talaga niyang magbenta.